What's up? Kamusta po? Kamusta kayo? Me, I'm fine. Thank you. Kung gusto nyo manood, gusto nyo samahan sa aking pagpumotor, edi sumama kayo. Samahan nyo lang ako. Lumabas tayo Maynila. May mapupuntahan lang. And that's it. Right? Akala mo tatagal yung sasakyan doon sa pinakatol, tapos kung kailan ka na naka-atras, pupunta ka na sa kabila, tsaka naman umangat yung pinaka-barrier. Sayang ang pag-atras. Pakisagot nga po, NCAP na rin ba dito sa part na to? Hindi ko alam eh. Wala ako. Pupunta po kasi ako ng Quiapo dahil magkikita kami doon ng aking family. We do have this, kasi, panata ba yun? Tawag doon. Yes, every Friday of the week, every Friday po is nagsisimba kami sa Quiapo. Doon po kami nagsisimba. At the same time, yun na rin po yung parang pinakapahinga po namin throughout the week. So, nagsarado kami ngayon ng shop and simba lang sa Quiapo. May bibilin kami. Mostly naman mga pyesa rin sa shop eh. Yun, sinasabay na namin yun and then uwi na. Pero ngayon, after namin magpunta sa Quiapo, ako medyo lilis na ako ng way sa kanila dahil ako'y may pupuntahan pa. Okay, sa hindi ko alam kung anong branch yung pwede nila eh. So magpapasukat po kasi tayo ng damit. Tayo po kasi naimbitahan bilang groomsman, groomsmen sa isang kasal ng kaibigan. So need natin magpasukat ng susuotin nating damit or formal na wear, right? So yun yung gagawin natin after. And then afterwards, after natin magpasukat, yun, diretso na tayo uwi. So yun lang naman. Wala naman tayong masyadong pupuntahan ngayon. Yun lang. Mostly yun lang. So kanina nasabi ko yung tungkol sa NCAP, sa No Contact Apprehension Policy ba yun? Yun ba yung tama? Oo, nandyan na yan, pero hindi naman yung katulad nun, ba't pumunta yun dun, diba? Hindi ko alam kung dito kung sakot nung NCAP na yun eh. Anyways, yun nga, NCAP sa akin, kung ako tatanungin tungkol dun sa NCAP, sa akin for me, personally hindi ko lang alam kung ano yung mga say nyo or reaction nyo tungkol dun sa NCAP. Okay yung no contact apprehension, okay naman yun. Ang problema lang, I'm just gonna make it simple lang ayoko na masyado okay lang naman sa akin na ganyan, no contact apprehension. Pero sana po is maayos po yung pamamalakad ng ating mga nakaupo. Like if ever, katulad na lang ng pagiging fair sa bawat isa, katulad ng, kasi yung sinasabi nga diba is no one is above the law. So meaning kahit enforcer ka, pulis ka, or kung anumang katungkulan mo sa gobyerno is hindi ka exempted. Sa lahat ng motorista natin sa daanan, kunyari sabay nagkamali itong, example lang naman po hindi naman po ako magaling sa mga anong bagay. Nagkaroon ng problema sa, problema na nga, ano ba yun? Ay, akala ko may na-aksidente. O may ginagawa lang sila. May ginagawa nga lang sila, naglilinis ata. Anyways, mamalik nga tayo doon.
Kumbaga nga, etong naka two wheels is nagkaroon ng violation, same as sa nangyari doon sa naka four wheels naman. Sana po pareho nyo pong bigyan ng apprehension. Hindi po yung parang example, ganito, ganyan, namimili ganyan, or kung ano man yan, di ba? Sana po maging fair po tayo. Yun po. Sana maging fair po yung bawat isa po sa atin. Yung law, yung nagpapatupad ng law, para po hindi po tayo nasisilip or hindi po tayo nagkakaroon ng problema sa ating batas. Kasi marami po talaga magre-react dyan. Isa pa pala yung sa mga jeep, mga pampasaherong di lang jeep, basta yung mga pampasaherong sasakyan, di ba? Basta yun, kasama lahat. Sana po let's be fair, okay? Let's be fair po sa lahat po ng motorista sa daan. Kung magkamali man to, sino man po magkamali sa daan or rules na na-break, sana po pareho pong patawan po na corresponded na apprehension, tama ba yung word ko, na paghuli sa ating mga motorista. Basta po is may mali pong nagawa sa daan or lumabag po sila sa law. Basta yun po, NCAP sa akin okay lang as long na fair po tayo sa lahat. At the same time, sa pala yung mga daanan natin, tama yung markings, same time pati yung mga signage natin, yan, katulad yan, MMDA, no contact apprehension in effect. So sana po pasok dun sa markings or tama yung mga markings ng daan. At the same time yung mga signage natin sa daan, sana po tama po, para po kahit pa paano hindi po tayo magkakaproblema once na nanghuli po tayo, no? Kasi syempre marami pong aalma sa ganyan. Kung maayos naman po yung pagpapatupad natin ng batas at susunod din yung nagpapatupad ng batas, magiging maayos po, no? Sa una lang medyo magulo yan kasi parang bago di ba? Parang bago. Pero yung rules naman or law naman dyan sa daan is nandyan na yan, matagal na. It's just ang nagkaroon lang is no contact apprehension. Hindi mo alam kung nahuli ka na o hindi. So of course, syempre para dun sa mga riders naman natin, be responsible din po, no? Be responsible tayo sa pagmamaneho. Maging maayos tayo sa pagmamaneho. Pagka sumunod tayo sa batas din. Kasi kung susunod naman po tayo sa batas, of course, di naman tayo mahuhuli. Diba? Yun lang naman yun Ganun lang naman kadali yun. Pero yun nga po, sabi ko nga po, dun sa mga nagpapatupad ng batas, please be fair. Okay? Please be fair dun sa mga nagpapatupad ng batas. Napatunayan naman ni rider, mapa 4 wheels man yan or 2 wheels, na nasa tamang lugar naman siya para lumiko or whatsoever or lumagpas, please bigyan nyo naman ng consideration kung tama naman yung ano nila, di ba? Anyway, yun, basta para okay tayo lahat. Okay, yun nga, ulit-ulit ako, okay sa akin niya kasi nga para kahit pa paano yung mga makukulit sa daan, lalo na yan, yung mga pasaway sa daan o yung mga kamote sa daan is maleksyon na ng maayos. Pero ulitin ko, please, para dun sa mga nagpapatupad ng batas, please be fair po tayo. Okay? Hindi yung parang may pinapanigan tayo na kesyo ganito, kesyo si ganyan, kesyo mayaman yan, kayo, diba? Mahirap yun, pangit na yun, hindi na yun. Ibig sabihin, huwag na kayo magpatupad ng ganyang batas kung kayo mismo hindi kayo susunod sa batas na ginawa nyo. Parang ganon, diba? Yun lang po yun, para lahat tayo happy. Hindi yung tsaka yung init ng ulo sa daan, medyo tanggal-tanggalin natin. Ako, hindi ko ini-exempt yung sarili ko. May times or may mga times talaga na hindi mo may iwasang uminit yung ulo mo, no? Yung mga ganong bagay talaga kasi yun yung sinasabi ko. Marami kasing kamote sa daan, maraming pasaway sa daan na bigla-bigla na lang ng kakat, bigla-bigla na lang ganito, bigla na lang titigil, di ba? Minsan hindi mo rin maiwasan na mainis. Pero yun nga, please be mindful pa rin tayo. Mas unahin pa rin natin yung safety ng bawat isa sa atin. Maging kalmado palagi. Kahit nainis ka na, maging kalmado ka. Alright? Mas isipin mo pa rin na mas okay na makauwi ng safe sa ating pamilya
Kaysa naman yung magro-road rage ka dyan, ay pag-away ka, diba? Mahirap na eh, diba? Kung kayang magpasensya, magpasensya, diba? Ngayon, kung kailangan naman i-report, i-report nyo na lang, i-ano nyo na lang, huwag nyo na masyadong palakihin. Pero katulad niya sinasabi ko, tao lang tayo, nagkakamali rin, nung mainit ng ulo, hindi natin mapigilan. Pero yun, be mindful pa rin talaga na maging kalmado anytime and anywhere. Motor ka man or sumasakay ka man, right? Para everybody happy. Okay guys, ano pong sa inyo dyan sa NCAP na yan, lalo dito sa mga motorista natin? Comment lang kayo dito sa video na to para mapag-usapan naman natin kahit konti lang. Naapektuhan ba kayo ng masyado? Nahihirapan ba kayo? Or ayaw nyo ba? Gusto nyo ba? Diba? Right? Okay, so recto. Thank you. So yun, nandito na tayo sa mga QQ Mall. So madalas dito kami nagpa-park kapag kami pupunta sa Quiapo or dito sa Quiapo. Kasi ito yung pinaka safe na pwedeng pag-parkingan. Okay dito mag-parking. So sa mga pupunta dito or madalas pupunta dito na hindi alam itong parking na to, dito na kayo mag-park, QQ Mall. So marami naman silang floors eh. Ito yung 4th floor, may 5th floor, may 6th floor pa ata sila. So marami naman nakasasakyan, motor, yan. So ngayon, hintayin lang natin sila kasi sila pala ay pumunta ng Divisoria. Ano na tayo dito? Kasi dito naman tayo mag-meet. Kala ko nandito na sila eh. Pero ngayon pa lang pala sinag-meet. Right? Nagutom. Kain mo nga. So yes, we're done here. Tapos na kami magsimba. Tapos namili lang ng onting paninda para sa shop. Nauna na sila. Ay pupunta lang kaming kainan. Tapos kakain lang kami doon. And then yun. Yan na naman ang traffic. Yan po ang Quiapo Church. Tapos na po tayo dyan. Maraming salamat po. Ang kalaban ng mga motorista, ang ulan. Ayan na, ang pagulan. Ayan, inamudan na tayo ng ulan. Ito muna tayo, patila na tayo ng onti ng ulan. Okay. Alright, so we're done eating here dito sa Makati. Tapos, swerte pa natin kasi malapit dito yung isang branch nung pagpapasukatan natin ng suit para doon sa kasal. So, doon tayo pupunta. Kasi pwede naman daw. Basta ayan yung branch nila. Salamat po. Thank you po. Chip, thank you. Wanna have a coffee or matcha Gardini. Testing na tayo. Shit. Tayong tao dito.
na. Uwi na tayo guys. So tumigil lang tayo dito kasi lumakas yung ulan. Napakapi na rin. Pero ito, uwi na tayo. Malapit na naman eh. Liliko na tayo dito. So, yes. So yun guys, dito ko natapusin ang aking raw vlog or mabilisang vlog. Thank you and see you guys on the next vlog. Maraming salamat. Moto Died Out. Peace.